Buksan natin ang ating Bible. Ako po ay merong entire series po ng lesson tuwing prayer meeting. Doon po ako nakaangkla. Revelation 1, verse 17 and 18. Ito po ay second part nung ating paksa na nagpapaliwanag sa kapamahalaan ng Diyos sa kamatayan. Sige po, Revelation 1, verse 17 to verse number 18. Basahin po natin. Siguro ako na lang po sa inyo ng mga mata na lang po para sa katahimikan. Verse number 17, At nang siya'y aking makita, siya po'y si Juan, habang siya po'y nasa island ng Patmos, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, that's the Lord Jesus Christ, na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Paano natin nalaman na yun ay ang Panginoong Jesucristo? Verse number 18, At ang nabubuhay at ako'y namatay. So isa po ang nagpapakilala. Yung first and last, Alpha and Omega sa 17, siya rin po yung nagpapakilalang nabubuhay, namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang gabi po sa inyo. Kami po'y nagpapasalamat. Tunay, Panginoon, sa inaraw-araw, inoras-oras, sigu-segundo, napagtangan nyo sa aming buhay, sa pag-iral namin sa lupa, sa pagkapanatili ng aming paghinga, pagkapanatili ng aming lupang katawan upang makaibo, makakilos, makapag-function. Lord, ang buhay na taglay namin ay amin pong kinikilala ayon sa turo ng iyong salita na ito po ay galing sa inyo, pinapanatili ninyo. At lahat ng aming kailangan, lahat ng aming pong ginagamit ay alam namin na wala sa aming kapangyarihan. Ang lahat po ay aming dinudukwang sa labas ng aming buhay. Hindi ito nanggagaling sa loob namin, kaya nakikita namin that we are entirely dependent sa inyong provision. Kaya Panginoon, ngayong hapon, ngayong gabi, marapat lamang na kayo po'y aming pasalamatan. Much more sa katotohanan na kami po'y may kaligtasan, sa katiyakan na pag kami ay namatay, kami ay papunta sa langit. O banal na Diyos, ano pa ang aming masasabing kulang sa amin? Yamang anuman ang mangyari ay napaka-secured na po ng aming buhay. We have eternal life to enjoy forever. And we know that in that eternal life, the center of it is the person that we are going to enjoy. And that is you, O Lord. Salamat po sa katotohanan ito. We are sinners. We don't deserve those things. But Lord, we praise you for your grace and mercy. At ngayong oras na ito, Lord, we humble ourselves before you. Alam namin, Panginoon, na kami po ay nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang. Amin pong inaamin ang aming mga pagkukulang. Kami po'y humihingi ng pagpapatawad at paglilinis. At salamat po aming Panginoon sa inyong biyaya na kami po ay inyong napatawad na. At ngayon pong gabi, patuloy po kaming nagbibigay ng pagpapahalaga sa inyong salita. Ito po ang aming pinakapangunahing kailangan sa buhay namin. Alam namin hindi lang kami dapat mabuhay sa tinapay, kami po'y dapat mabuhay sa mga salitang lumalabas sa inyong bibig. Kaya Panginoon, ngayon pong gabi, kami po'y humaharap sa pagkain ng aming kaluluwa. Patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo kaming bigyan ng kalakasan ng gagaling po rito. Hanggang sa dumating po ang dulo ng buhay namin, either kamatayan or either ang inyong pagbabalik, ay kami po'y makapagpatuloy ng may katapatan at nakaayon ang buhay sa inyong salita. Tulungan niyo po kami ngayon pong gabing ito
At salamat po sa presensya ng mga kapatirang naririto. Those who are physically present, Lord, we thank you. At we don't know the reason of those who are not present physically today. But Lord, we remember them in our prayer. Pagpalain niyo po kami, samahan ng iyong banal na Espiritu. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga minamahal. So tayo po, sa akin pong pagtuturo tuwing Miyerkules, ako po'y nakatutok sa tinatawag na kapamahalaan ng Diyos, pagpapakilala sa kung sino ang Diyos, ano po, at kailan ko narinig kay Pastor yung isang simbahan sa Amerika last week na malaki, bumagsak. And ang na-feel ni Pastor ay, anong kulang? Ano bang kailangan ng Kristiyano natin para tayo'y tumino, magpatuloy hanggang sa dulo? Kailangan mambuhusan tayo ng maraming pera? Pag binuhusan tayo ng maraming pera, baka lahat tayo wala rito at nasa ibang bansa. Pag inalasa naman tayo ng kalahatan sa atin, it depends on our spirit. Kung si Job, di mananatili. Pastor told me, naalala ko pa yung sinabi niya, at I think pagkatapos sa anniversary, we need doctrine. Kailangan natin ng doctrine. Kailangan nating matutunan kung ano ang tinuturo talaga ng Diyos sa atin. Opo. At yung ating prayer life, yung ating pagnanais sa Bible, depends on kung ano ng ating alam sa kanyang mga salita. At nagmula yan nung tayo maligtas. Kayo ba'y naligtas na? Amen? When you die, are you going to heaven? Oo. Ang tingin sa ating mayayabang, dahil pag namatay, isa gitsit palangit. Ay anong gagawin? Ay iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, ang akin pong tinatalakay, I committed myself this 2025. Hindi naman po kami palagi nagsasalita. Pero in my heart, I want us to see yung depth ng sovereignty ng kapamahalaan ng Diyos. And we started sa pangunguna ng Diyos sa buhay, sa kamatayan. And hanggat hindi ko po ito natatapos, that would be my commitment also in the coming year. And ako naniniwala, doon sa desire naman nating tayo nananalangin, nakaangkla pa rin naman Kasi yung word na magtiwala ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, on what ground? Kahit ikaw ay persahing palaging sabihin, magtiwala ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, pero anong reason ang nagdadala sa iyo para gawin yon? Tama ho ba? And the only reason na magdadala sa iyo, why are you going to do those things, yung mga responsibilities, is your knowledge of God. Yung pagkakilala mo sa Kanya. No? Yung pagkakatikim mo sa Kanya. Natikman mo na ba siya? Naibida mo na ba siya? Brother Alan, pumula Pastor Tan, yung espiritu niya dumapo na sa'yo. Pag dumapo sa ating lahat yan, lahat tayo, preacher ba? Yan. Okay, so nais ko lang pong balikan ng mabilis mga kapatid. Ang sinasabi natin, isa sa pinakamadilim, nakakatakot, at siguro lahat tayo, kaya natin ginagawa, ang lahat natin ginagawa is to prevent death. Yung ating labanan at ingatan ang sarili natin sa kamatayan. Somehow, ito yung isa sa pinagsisikapan ng mundo na pagtagumpayan. Di ba kayo nagtataka? Sa sobrang talino ng tao na ngayon, ang dami na na-discover, hindi pa rin nila natatalo ang kamatayan until now. Kasi ang talino na ng tao. Sobra na po. Sa gamot, sa ospital, sa karunungan. And I do believe in the coming of the Antichrist, I think that mark of the beast has something to do with the offer. Yun na po yung sa pantaha ko. Hindi lang sa isang worship, talagang something offering protection, security, economically, physically, because yung pong bakal at putik dun sa Daniel speaks of somehow biology and technology. Technology will be used para somehow mag-promise ang Antichrist na iko-correct ang diabetes mo, iko-correct ang BP mo, iko-correct lahat para hindi ka na mamatay. Di ba't ganun yung promise ngayon?
But we know the only solution for death is redemption and resurrection. Wala nang iba. Kayo ba'y nandyan pa? Oho. Ngayon, kaya po inaaral po natin ito, tinitingnan natin ang talata, anong kaugnayan ng Diyos sa kamatayan? Kasi ito yung kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo, kahapon, kailan ba naglibing? Abay, habang naawit doon sa, ako'y napapaiyak isang araw nga pala ako'y mamamatay nga. Aalis nga pala tayo No? And then iiwanan natin ang lahat. Pero paano natin naharapin ang katotohanan ng kamatayan in light of God's Word and in light of God? Kailangan natin itong maintindihan. Kaya po, this is my commitment, series po ito, makita natin yung lawak ng sakop ng Diyos at dumating tayo sa punto na tayo payapa, tayo nagtitiwala, basta sumusunod lang tayo at ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Okay. Tingnan natin lang po, mabilis lang po ito, review, kapamahalan ng Diyos sa kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay hindi random, hindi kapalaran, hindi aksidente, kundi nasa kamay ng Diyos na siyang tanging may otoridad sa lahat ng panahon ng tao. Nais ko lang basahin po ang ilang talata. Mabilis lang po ito bago po ako pumunta dun sa text na ating binasa. Could you please open your Bible? Sa screen po, Deuteronomy 32 verse 39, ipinakita natin ang Diyos ang may tanging otoridad sa buhay at kamatayan. Deuteronomy 32:39. Sige po. Ang mahalaga po dito'y talata, nalala ko nung ako'y pumasok sa ospital, nung dinala ko si Sister Glenda, ang dami pong dextrose. Sobrang dami. At lahat yun ay may kinalaman para buhayin ang lupang katawan, iti-sustain ang lupang katawan ni Sister Glenda. Bakit ko sinabi? Mga kapatid, every time na nagbabanggit ng verse, every bit of the verse is our life. Buhay natin ang bawat talata. Kaya huwag kayong mapagod na magbuklat ng Bible. Except, pagkakatingin nyo, iba pa rin yung nagbubuklat kaysa nakatingin lang tayo sa screen. Oho. Ngayon, anong sabi ng Deuteronomy 32 verse 39? Kayo po ba'y may Bible? Oho, ang Baptist dapat may Bible. Amen. Tingnan ninyo ngayon, ako, sa makatuwid bagay ako, walang Diyos sa akin. It means, wala siyang katulad, wala siyang kasama. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. 1 Samuel 2:6. Sige po. Babasahin lang po natin ng mabilis. Okay? 1 Samuel 2:6. Okay, 1 Samuel 2:6. Naalala natin ng mga bago tayong Kristyano, ang hirap magbukas ng Bible. Pero nung tayo tumatagal na, namamaster na natin ang ating Biblia. 1 Samuel 2:6. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Our point that we labored on that is ang Diyos ang may tanging otoridad sa buhay at kamatayan. Another is Job 14 verse 5. This is very important verse, mga kapatid. Kung wala pa itong highlight sa inyong Bible, ay inyo pong tingnan, mga kapatid. Job. Okay. 14 verse 5. 14 verse 5. Yan. Ang sabi ng 14 verse 5 ng Job, yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan. Ang tinutukoy po'y tayong tao na ipinanganak ng babae. Tayo pong umusli, nagaya ng bulaklak, sabi ng verse 2, tayo po na marumi, na inilabas ay marumi din. Ang sabi ng verse 5, yayamang ang kanyang mga kaarawan, yung po'y atin, ay nangapasyahan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hinanggahan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Has appointed his bounds that he cannot pass. Napapag-usapan namin minsan, si Senator Enrile. Sabi, paano kung wala siyang pera, hindi siya nakapagpa-stem cell. Oho. Pero tinan nyo, kahit nag-stem cell, patay pa rin. At hindi lahat ng mayaman nabuhay ng 100 years. Tama ho ba ako? At hindi lahat ng mahirap ay nabuhay lang ng 15 or 20. May mga mahirap na nakaabot pa ng lampas pa.
Tama ho ba? Kaya sa side natin tao, parang may mga factors. Totoo naman, hindi naman inaalis ang Panginoon. But sa likod noon, kailangan natin makita ang isang realidad that God set the boundaries that no one can pass. Verse 5. So itinalaga ng Diyos ang haba ng buhay ng tao. Okay? Yan po ang nakalagay sa atin pong pag-aaral. Okay, binabasa lang po natin yung ilang talata. Psalm 68 verse 20, hindi ko ito nabasa last time. Pero tinan niyo po ito, Psalm 68:20. Tinan niyo po. And then we will proceed na sa atin pong text na binasa. Psalm 68:20. Pag kayo po yung nagbasa ng Bible, I challenge you, i-highlight nyo yung mga tila ganitong mga talata. Pag kayo ba, nagbalik ka ng Genesis. I-highlight nyo yung mga talatang tila kontrol ng Diyos at somehow tila parang nasa tao, i-highlight nyo. And tingnan nyo kung alin ang mas maraming kulay sa dulo. Okay. Psalm 68:20. Okay. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng kaligtasan at kay Jehovah. Baka kayo nagulat, may Jehovah ho sa Bible. Nagulat ho ba kayo? Ayan, Jehovah na Panginoon, ukol ang pagpapalaya sa kamatayan. And unto God the Lord belong the issues from death. Yung pagpapalayo, yung pagtakas, yung paglabas sa kamatayan, still on the hand of God. Okay? So yung pagpasok at paglabas, nasa kamay din ng Panginoon. Ang Jehovah po ay pangalan ng Diyos, sa lumang pangalan po ng Diyos ang proper name of God, pero nagtatalo ang mga theologian kung alin ang proper name of God, kung Jehovah or Yahweh. Yan po yung may pagdidibate. So kung ano man ang panigan nyo, basta ang tinutukoy natin, yung Diyos ng Israel na yon na ating nakilala sa lumang tipan at sa bagong tipan. Okay? So we can see, yan po, na nagpapahayag na ang Diyos sa Diyos nagmumula ang pagliligtas mula sa kamatayan, pati ang pagpasok sa kamatayan nasa kanyang kapahintulutan. So, hindi malaya ang kamatayan. Okay, yun ang ating pinupunto. Ngayon, punta tayo po sa point number 3 under this. Ito po ay ilang talata lang. Si Kristo ang may susi ng kamatayan. Yun po yung pinaka-point ng ating pag-aaral. Okay? Sa Revelation 1:18 po, pasok na tayo, mga kapatid. Okay, so tayo mga 20 minutes. Sige po. Apocalypse 1:18. Yan. So, anong sabi ng talata? Basahin uli natin sa 17 at 18. Habang alam natin ang kwento, si Juan ay ipinatapos sa island ng Patmos. Under tayo ng Roman Empire persecution at that time. So, pinipersecute ang mga Kristiyano. And at that point ay, siyempre, may fear, may takot talaga na namamayan. Kasi may banta sa buhay, pwede silang mamatay anytime. At si John nga po ay nasa island ng Patmos. Ngayon, ang sabi po ng verse 17, at nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Oo. I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. Oo. Pag kayo po may kilalang INC, incomplete. Iglesia ni Batman. Alam niyo ba yung iglesia ni Batman? Alam niyo ba yung INC? Christ is not God, but man. Yun. Alam niyo na. Iglesia ni Batman. Si Batman. Kayo ba'y nakikinig? At ang nabubuhay at ako'y namatay. Alam natin kung sino yan. Hindi pwedeng ang Father, hindi pwedeng ang Holy Spirit yan. Sino yan? Si Jesus Christ, namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Hindi naman namatay ang Ama, hindi naman namatay ang Holy Spirit. Sino namatay at nabuhay na maguli? The Lord Jesus Christ. Kaya pag kayo makipag-usap sa INC, harapan nyo na lang ng talata. Basa. Paliwanag. Yan nyo silang magpangkanda, pilipit sa pagpapaliwanag. Because we believe the Lord Jesus Christ is God. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan. Okay.
Mga kapatid, ang kapamahalaan ng Diyos sa kamatayan, hindi lamang aral. Okay? Hindi lamang aral. Ito ay isang persona. Yung kapamahalaan dito ay isang persona. Ipinakikita si Jesucristo. Siya ang nabuhay, namatay, muling nabuhay, at ang sabi, may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Katuwa naman, yung may hawak ng kinang kamatayan ay hindi ang dyablo. Si Jesucristo. At siya ang may kapangyarihang magsusi. Di ko nakakatuwang isipin yun, Kuya Mar, habang nagmumotor tayo, numuulan, maraming sasakyan, ang may tangan ng susi ng kamatayan ay ang Panginoong Jesus. Sarap gawin ito, ano? Kaya kailangan natin ng talata. Okay. Matapos nating makita na ang Diyos ang may otoridad sa buhay at kamatayan, siya ang nagtakda ng ating mga panahon, yun yung ating pag-aaral. Ngayon ay aakyat tayo sa pinakamalinaw na liwanag ng bagong tipan. Ang kapamahalaan ng Diyos sa kamatay, nakikita at nahahawakan natin, nakikita at nahahawakan natin kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Sapagkat si Kristo ay hindi lamang nakikiusap laban sa kamatayan, hindi siya. Siya ang nagtagumpay dito. Siya ang namatay at muling nabuhay. At dahil dito, ang sabi niya, nasa akin ang mga susi ng kamatayan. So yun po yung ating nakikita. Ngayon, let's see the context or the background. Pagkamat nasabi ko na, kailangan ko pong isulat at yung aking sasabihin. Sinulat ni Apostol Juan ang Revelation habang siya ipinatapon sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa panahong ito, ang iglesia dumaranas ng matinding pag-uusig sa ilalim ng emperador ng Roma. That's the context. Nagpakita si Jesus kay Juan sa isang nakakatakot ngunit maluwalhating parang pangitain o panaginip upang palakasin ang loob ng iglesia. Yun ang purpose na natatakot sa kamatayan at pag-uusig. Ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang nabuhay, namatay, at ngunit muling nabuhay at magpakailanman ay nabubuhay. Pero yung spirit na nung paghamon dito sa atin, huwag kang matakot. Yung nangyari sa ating kapatid na dali ng Montero. It gives us fear. May takot sa atin. Tama ho ba? Kaya minsan pag nasa karsada kayo, nakakapaipod yan. Pag napapanood mo, baka may makadaang kung mga kapatid, payapa lang tayo. Kain kayo ng ice cream habang naglalakad sa karsada. Pero kayo titingin sa dadahanan, mga kapatid. Ayan. Ito'y comfort. Hindi lang doctrinal ito'y comfort sa atin. Okay. So, tingnan natin. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang tagumpay at kapangyarihan sa kamatayan at kaharian ng mga patay. Hawak ni Kristo ang susi. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, kinig po kayo, siya ang nagbubukas at nagsasara. Hello? Wala nang kapangyarihan ng kamatayan laban sa kanyang mga nasa kanya. Walang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Ang may kapangyarihan sa iyo ay yung may tangan ng susi. Hello? Baka kayo nagugulat ba kayo o natutuwa? Ano bang inyong nararamdaman sa Panginoong Jesucristo? Ang sarap nitong bulayin. Yung Hades dito is the realm of the dead. Walang papasok at lalabas dyan na hindi kontrol ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag hindi mo pa oras at hindi pa binubuksan ng susi, huwag ka matakot. Pero huwag kang pabaya. Balance yun, ha? Bible yan. Huwag kang pabaya. Hindi pwede naglalakad ka ng pikit o nagdadrive ka ng tulog. Ay, mahirap yun pag nagdadrive ka ng tulog. No, patay ka. Di natin maintindihan minsan ng Bible eh. Pero yun ang katotohanan. Balance yan eh. May responsibilidad ka. Ang Diyos ang may tangan ng lahat. Okay? Ang mga susi ay simbolo ng authority. Yun po yung idea. Ang may hawak ng susi, ang may karapatang magbukas at magsara. Sa kulturang Hudyo at Romano, ang susi ay tanda ng absolute control at ownership. Okay? Hindi na ang kamatayan ang may huling salita.
Hindi demonyo, hindi Hades, hindi impyerno, mga kapatid, ang may huling salita sa buhay mo, kundi si Kristo. Dahil hawak niya ang susi, ang kamatayan ay hindi wild force na kung sino na lang ang makuha. Ito'y nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Hello? Comfort ito sa atin. Bakit ito nakakaaliw? Ang kamatayan ay dating itinuturing na pinakamalaking takot at pinakamakapangyarihang pwersa laban sa tao. Ngunit dito, ipinapahayag ni Jesus na talo na niya ang kamatayan sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya huwag kayong matakot sa kamatayan. Matakot tayo kay Jesus. Ako hindi sisimba ka, baka mamatay. Ako hindi magbibigay kasi baka magkulang. Mga kapatid, huwag tayong matakot doon sa wala namang tangan ng susi ng buhay natin. Ang may tangan ng susi ng buhay natin ay si Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Kaya para sa mananampalataya, hindi na nakatatakot ang kamatayan. Lord, you have the key. Kaya anong challenge sa atin? Lagyan na natin ang challenge. Ay di kay Kristo tayo susunod. Kay Kristo tayo matatakot. Kay Kristo tayo magbibigay ng lugod, mga kapatid. Oh. Kaya, pakaisipin natin ito, mga kapatid. Saan ito patutungo? Ang susi itanda hindi lamang ng kapangyarihan ni Kristo sa kamatayan, kundi ng katiyakan na darating ang araw na ang kamatayan mismo'y lilipulin. Isipin mo, pati kamatayan lilipulin ng Panginoong Hesukristo. May alam mo ba kayong verse na yung kamatayan lilipulin mismo ng Panginoon? Kaya tayo, pag nagpunta na sa langit, wala na tayong takot, mamamatay pa ba ako? Hindi na tayo mamamatay. Hindi na rin tayo tatanda. Amen? Sino nakakaalam ng talata na ang kamatayan ay tinalo ng Panginoon, ibinulid sa dagat-dagatang apoy? Di ba may talatang ganon? Revelation 20. O yun. Nagre-react po tayo. Yun ang ating comfort, mga minamahal. So, salamat sa Panginoon. Oo. Kaya yung ating takot, mga minamahal, huwag tayong matakot sa mga nag-a-assault ng buhay natin o nagbibigay ng takot sa atin. Ang ating buong takot ay ating ilagak sa ating hari, sa ating tagapagligtas. Ang pangalan niya, Hesukristo. Oho, ang nagtayo ng iglesia natin. Amen? Bakit natin alam na yung ating church tinayo ng Panginoon? Bakit alam natin ang baptism tinayo ng Panginoon? Ha? Alam niyo na ho ba kung bakit? Sunsunin niyo yung aral. Yung aral ng mga apostol, yung aral ng unang iglesia, yung aral ng Apostol Pablo, tinan niyo, yun din po yung aral natin. Yan ay DNA, mga kapatid. Oh, kaya pag tayo nagpa-DNA, yung church natin, lalabas sa langit, abay, ari ngay anak ng Jerusalem. Kaya ba hindi natutuwa? Sa katotohanan tayo po'y nakalagay sa tamang pananampalataya. Amen? Be proud. Hindi naman proud na yung masama. No? Pag malaki natin, tayo mga mananampalatayang baptista. Kayo po ba'y nandyan na? Okay. So, hindi lamang inaalo ni Kristo ang iglesia, winawasak niya ang ugat ng takot. Sapagkat ang kinatatakutan nila ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay. So, ramdamin natin yung kapayapaan. Amen? Oh, ano man ang mangyari sa atin, dumating sa ating buhay, manalangin lang tayo, magtiwala lang tayo, sumunod lang tayo dahil tangan ng Diyos ang lahat. Next. Oh, Romans 14, 7-9. Ito maganda din ang Romans 14. Nag-aaway ang mga Kristiyano sa Romans 14 kung kakain ng dinuguan o hindi. Nag-aaway Nakalagay ka doon ng dinuguan, Pastor. Wala naman. Pero pagkain at araw ang pinag-uusapan. They are talking about gray areas. Nagtatalo sila. No? So, anong sabi ng Romans 14, 7-9? Ito yung ating bibigyan ng pagbubulay. Okay, kayo ba may talata? Punta tayo sa Bible natin, mga kapatid. Hindi ito parang preaching, parang Bible study lang.
Anong sabi? So, para makita nyo yung context, ibasahin na rin natin. Verse 1, para makita natin. Datapot ang mahina sa pananampalatay, tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ng kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalatay na makakain ng lahat ng bagay. Merong Kristiyanong ang paniniwala, pwedeng kainin ang lahat ng bagay. Siyempre yung makakain naman. Hindi naman yung pako, yung bubog, hindi naman kasama yun. Ngunit ang mahinay kumakain ng gulay. Oy, mga vegetarian. Bible yun, hindi ako yun. Di banggain nyo si Apostle Paul. Hindi ako may sabi nun. May pagtatalo kasi sa pagkain talaga at that time. Verse 3, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Kinakain na yan, dinuban na yan. Alam mo yung baboy yun, pinasukan ng mga demonyo, ikaw sa demonyo ka. Huwag tayong hahatol ng gayon. Huwag. Oo. Pero hindi naman masama mag-ingat sa kinakain. Tama ho ba yun? Pero yun ang sabi ng Bible, sinong humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya, nabubuwal, oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y matayo. May nagmamahal sa isang araw nang higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. But we as a church, we as a Baptist community, we have the covenant that we give high respect to Sunday. Church covenant, mga kapatid, ibang issue to. Church covenant natin yon. Nung kayo'y nagpabaptize, meron po kayong allegiance sa church. Kaya kung may baptista mang nagpapahalaga sa Sabado, yaan nyo sila. But we give high respect to Sunday, we give high respect to Wednesday afternoon. Kasi covenant natin yun as a church. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Gray area po ito ang tawag. Okay. Verse 7. Ito na. Namnamin niyo yung 7, 8. 7 at 8 to 9. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Kung ligtas ka. Okay, kung ligtas tayo. Sapagkat kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Hindi dahil nang binubuhay ka ng pagkain. Sa kinakain mo o hindi mo kinakain, hindi ka doon nabubuhay. Nabubuhay ka sa Panginoon. Bible ho ba yun? Pero ang balance doon, kumain ka ng healthy. Tama ho ba yun? Yun. Pero yun ang Bible okay. At kung nangamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamatay. At sa mabuhay tayo o sa mamatay man, ano sabi? Tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, ito, mahalaga tong praise na to. Mahalaga po ito. I want you to notice this doctrinal statement. When the Lord Jesus Christ died and rose again, pansinin niyo po yung phrase na ito. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. That is Lordship. Mamaya, bibigyan ko ng diin po yung Lordship of Jesus Christ. Konteksto muna tayo. Ang sulat sa Roma, ito po, ay tumatalakay sa pagkakaisa at pag-ibig sa gitna ng magkakaibang paniniwala sa loob ng iglesia. So, ibig sabihin, binibigyan ng puwang sa loob ng church yung differences. Meron tayong mga tinatawag na preferences. Pero hindi dapat ito mga gray area na ito ay magdala sa atin para tayo'y mag-away-away, magwatak-watak. Yan ang sabi ng verse. Hello? Huwag niyo kong pungayan. Oo. Sabi na Brother Alan, natikman mo nga Oo, natikman mo na ba? Oo, sa kayo nakakita ng natikman mo, nasarapan ka, nakatulog ka. Hello? Si Alan ayos Amen? Okay. Tinutulungan ni Pablo ang mananampalataya na huwag maghatulan sa gray areas. Ang pundasyon ng argumento ay ito.
Si Kristo ang Panginoon sa buhay at kamatayan. Sapagkat siya rin ang dapat masunod, kung si Kristo ang Panginoon sa buhay at kamatayan, siya rin ang dapat masunod sa ating asal. Hello? Kung siya ang Panginoon ng buhay at kamatayan, maging sa asal natin, hindi tayo ang boss ng ating asal. Kaya nga may mga gagawin tayo as a church member, bilang mga membro na minsan against our flesh, against our will, against the observation ng iba, kasi wala tayong choice, kundi sundin ang Bible. Halimbawa, may umaway sa'yo, kagalit mo. Anong turo ng Bible sa'yo? Anong dapat asal mo? Sabi ni Kristo. Sabi, puntahan mo at makipagkasundo ka hindi ako uuna, siya ang may kasalanan. Sabi ni Kristo, ikaw ang una, dahil ikaw ang nasaktan. Sino ang una nasaktan? Ikaw o ang Diyos? Pero sinong bumaba sa langit? Sino unang bumaba? Si Jesus. Tama ho ba yun? Ba't kayo tahimik? Nakikinig po ba tayo? Amen? Christ is Lord. Kaya huwag tayong maghatulan. Ngayon, paliwanag. Ang Diyos ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Walang sitwasyon, buhay man o kamatayan ang makakaalis sa ating pagiging Kanya. Walang sitwasyon, buhay man o kamatayan na makakaalis sa pagiging pag-aari ni Kristo natin. Dahil siya ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Okay, ang talatang ito ay nagsasabi, una, tingnan natin, pagmamay-ari. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin at hindi rin tayo namamatay para sa sarili natin. Ibig sabihin, yung ating identity, buhaton tayo maging Kristiyano, ay meron tinatawag na tipan. Ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Si Kristo na ang dapat nakikita sa atin. Okay? So, nakikita yung pagmamay-ari. Nakikita rin ang paglilingkod kay Kristo sa talatang ito. Maging buhay man o kamatayan, tungkulin at pribilehyo nating parangalan si Kristo. Anong batayan ito? Si Kristo ay namatay at nabuhay muli upang, tinan niyo ito, upang maging Panginoon ng lahat. Ako'y na-trigger doon sa phrase na yon. Ang lordship ni Kristo ay hindi lamang inherent, this is somehow redemptive lordship. Siya ang Panginoon sapagkat siya ang manunubos. Kaya sa kaligtasan, pinagtatalunan, dapat mo ba tanggapin si Kristo bilang Panginoon o tagapagligtas? Sagot. Sabi nung iba, tagapagligtas lang. Huwag nang tanggapin Panginoon. Nagtatalo dyan Mga kapatid, I'll tell you, you cannot divide Christ. Pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yan ng buo. Pero makapagtataka talaga ang Bible, when you are going to study, grabe ang pagdidiin sa lordship ni Kristo bilang iyong tagapagligtas. It means hindi pwedeng tinanggap mo siya at pagkatapos matanggap, ay doon ka pa rin lumalakad sa sarili mong daan. Hindi pwedeng tinanggap ko si Kristo, hindi na ako pa-impyerno. Ako na bahala sa buhay ko. Walang makikialam sa buho ko, walang makikialam sa damit ko, walang makikialam sa sarili kong asal. Hindi gayon. Ay hindi gayon. Nang tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at siya na ang magsasabi kung anong itsura mo, kung anong asal mo, kung anong kilos mo, at kung anong dapat pangarap mo. Pati nga pangarap mo. Si Kristo hindi pumarito para tuparin ang pangarap mo. Si Kristo'y pumarito para baguhin ang pangarap mo. Okay ba yun? We all think that Jesus Christ came to fulfill all my dreams and wants. Ay baligtad. Nung pumarito siya, gusto niyang baguhin ang mga pangarap at mga alituntunin natin ng buhay. Hello? Narito din ang katotohanan ng pagsamba. Dahil si Kristo ang Panginoon ng buhay at patay, ang ating pagharap sa kamatayan ay bahagi ng ating pagsamba.
Makinig po kayo, mahalaga yon. Kung si Kristo ang Panginoon ng kamatayan, siya ang susi ng kamatayan. Makinig po kayo. The moment of your death is also a moment of worship. When you face death and you are going to leave everything, aalisin na ni Jesus ang lahat ng attachment sa lahat ng mahalagang bahagi ng buhay mo sa lupa. It is time for you to be free. Lalaya ka na sa lahat ng niyayakap mong tila mahalaga kaysa Kanya. Kaya ang kamatayan is one of the greatest day of worship. Aalis ka na eh. Yung mga pangarap mo pa at mga schedule mo pa, tinatanganan at tila mahalaga sa buhay mo, ay palalayain ka na ni Jesus upang sabihin, ako na lamang. Kaya maganda tayo sa ating worship. Pag-pray natin ang ating kamatayan. Lord, I want a very, yung kamatayan, ano kaya, yung kamatayang maganda, na talagang sasambahin mo ang Panginoon. Ito yung magandang tanong, pag ikaw ba'y namatay, anong huli mong ginawa? Kumain po ako ng lechon, Panginoon. Yun po ang huli kong ginawa. Mas masarap yung, Panginoon, galing po ako sa isang kaluluwa, nangaral po ako, bago po ako nakipagkita sa inyo. Ngayon, hindi natin alam kung anong oras tayo mamamatay at kailan. Nararamdaman niyo ba, mga kapatid? Your death is also a worship time. That's why haharapin natin ang kamatayan, ano man ang oras ito dumating. Kaya ating habilin na yung mga maiiwan natin. Hoy, ano ang magandang habilin sa ating maiiwan? Anong salita ang iiwan nyo sa inyong maiiwan? Bibigyan ko kayo ng clue. Sana maalala ko. John 14, ito isa. Sana maalala ko. John 14, verse 28, kung hindi ako nagkakamali. Ito maganda to. Hoy, mga Kristiyano. Hello? Ito maganda to. John 14:28. Mag-usap na kayo mamaya. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako. Ano yung sabihin? Mamamatay ako. Pero babalik din ako. Kung ako yung iniibig, kayo'y magagalak. Pag namatay ako, dapat kayong mag-rejoice. Bakit? Dahil sa ako'y papa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sinabi nyo na? Ang bihira. Alam nyo ba ang sabi? Pag daw yung ating kamag-anak na namatay na nasa langit ay ating nakita, we will never request and we will never pray na bumalik uli sa lupa. Hoy, bakit nagugulat yata kayo? Kayo yung magalak. Kaya sa family, pag kayo nag-devotion, ito pag namatay, sama nyo yan. Siyempre may mga habilin, magpapatuloy ka. Pero pag namatay, huwag naman kayong parang walang pag-asa. Umiyak kayo, pero magalak kayo. Pwede ba yun? Naiyak tayo, pero nagagalak? Pwede yun. Para tayong bipolar. Totoo yan. Para tayo may sapi talaga, mga Kristiyano. Di ba, basahin yung Bible, nalulungkot na masaya. Parang pinapatay, pero bumubuhay. Di ba, may mga ganun talata. May ano tayo. Naiyak, pero masaya. Amen? Siya, magabili na. Bago ibigay nyo yung mga password ng inyong mga ATM, mga ganun. Pero ang inyong unang-unahin, ito ang inyong ibigay sa magalak kayo. Amen? Oo. So ang kamatayan
ay hindi boundary na humihiwalay sa atin kay Kristo. Ito ay pintuan kung saan ang Panginoon din ang naghihintay. Kasi sabi, sa mabuhay daw o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So at the door of death, Christ is waiting. Amen? Nasaan ba yung talata? Ipasok ko na nga ito. Ano bang talata yung Psalms 116:15? Psalm 16:15. Ipasok ko na ito. Baka hindi ko mabasa eh. Dahil hindi ko matatapos ang akin lesson sigurado. Psalm 16. Anong oras na? 7:20 na nga eh. Sige, last na aray. Psalm 16. Psalms 116, sorry. Psalms 116, verse 15. Kayo po ba may... Yan, tinan nyo to. Then I will end. Psalms 116, verse 15. Mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang... Amen? Precious. Ano ang English doon? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kay magbulay, ano yung mga mahalagang pangyayari sa buhay nyo na nangyari na sa inyo? Nalubos yung pinaghandaan. Alam niyo mga kapatid, yung death natin, precious in the eyes of God. Kasi alam niyo kung bakit? Masosolo ka na ng Panginoon eh. Tagal lang hindi ka masolo eh. Kung saan-saan ka nang sususuot. Kung ano-anong pinapahalagahan mo sa buhay. Eh pag namatay ka, tanggal lahat ng attachment, correct? Kaya, yun ay ano eh, parang paghahandaan ng Panginoon, yung mga angel siguro. Ewan kung kakaunin tayo ng anghel, pastor. Kakaunin kaya tayo ng anghel? Oo. Kung ano man ang kamatayan natin, precious. Hindi cheap, hindi random, hindi unnoticed. Precious is the death of His saints. Kaya pag tayo ay nag-pray, sabi ng Inay Belen, kung hindi mo bibigyan ng lakas at ako'y mamamatay, Panginoon, diyan ako gigising. Yo. Belen, 2025. Yun. So mga kapatid, baguhin natin ang tingin sa kamatayan. Amen? Siyempre may warning dyan, pero ang nakikita ko, ewan ko if you feel, the sweetness of death right now. Parang, pare-pareho ba tayo? Ako lang bang mamamatay? Parang ako lang yata. Parang pahiwatig na ba ito kay Sir Angel? Ang last preaching niya sa church ay death. Yun. But you feel the sweetness of death in Christ. Mamamatay ka, hindi ka napunta ng impyerno, at pupunta ka na sa langit, makikita mo ang Panginoon Kristo. Kaya ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, yun may laban sa buhay o kamatayan, magpatuloy ka lang, manalangin ka, huwag kang sumuko, sumunod ka lang sa may hawak na susi ng iyong buhay. Amen? We close our eyes, bow our head. Heavenly Father, thank you so much for your verses. Actually, hindi po ako nagsalita. We preachers are just deliverer or waiter. But Lord, very clear po ang Bible nyo. Very clear po ang Word of God nyo. Kaya kung mayroon dapat purihin, dapat kaming magsaya, dapat naming sabihin, napakahusay ay ang inyong salita. Kami nadadamay lang na preacher sa Gloria. Dahil kami ang nagdadala. What a privilege, O Lord. But Lord, we don't claim any glory. All the glory belongs to you. Lord, move your people to trust you deeply. Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang pagsubok, tulungan mo kami magtiwala sa inyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.